Broker Nick and Broker Harjan Demandig. Yes! Welcome, Yes and Realty! Alright, it's time to party! Stand up, Yes and! Alright, let's rock! DJ Nico in the house! Had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it to you. Okay ba? More? Tito Nico! More! Ay, kamusta? And I swear Alright, welcome! DJ Nico, shut it down. Good morning, Neslan! Good morning, Yes and Realty! Ako nga pala si Broker Nick Demandig, also known as the Dependable Broker. And I'm Broker Ann. Hindi hawak ng quality. Ay, hinihingal ako saglit lang. Ganito pala pa nagkakaedad. Teka lang. Before we start, sino pala dito ang, may full-time job? Full-time job. Taas ang kamay. Aside from yes and. Ano ba ang full-time job? Jade Bernados po, full-time job is Quality System Officer. Ang ganda pakinggan, Broker Ann, ang social quality systems officer. Wow. Nice. Kayo po, Miss Monique. Ano po ang word? Business Development Assistant. Mas social pakinggan yun. Business development. Palalim ng palalim. Palalim ng palalim. Sige, ayan. So, aside from being a broker, meron din po kaming full-time job. Katulad nila Jade, nila Monique. Meron din po kaming ibang pinagkakaabalahan sa buhay. And actually, itong talk na to, hindi lang to sa mga part-timers. Kasi marami rin dito. Full-time moms, di ba? Meron mga businesses. May mga nag-work from home. May full-time tambay ba dito? Wala namang full-time tambay. Ayun, meron doon isa. Okay? Aside from being a real estate broker, so we've been into employment for 20 years, no? So more on sa manufacturing ako. Yan, nagkaroon din ako ng stint being a professor sa Mapua. Hindi kayo naniniwala, no? Nagturo ako sa Mapua. For 15 years now, nandito ako sa company na to. Isa po akong maintenance engineer. So makikita nyo, lahat ng mga makina na yan, yan. So ang role ko is kailangan tumatakbo yung mga makina na yan. Kasi nagmamanufacture siya ng airbags and seatbelts. So, kung siya manufacturing engineering, ang nag-i-invest nila, wow! Ako naman ay aviation industry. So, 2005, nag-start ako mag-work as an aircraft mechanic. So, 10 years akong aircraft mechanic. Then after that, lumipat naman ako ng aircraft maintenance planner. So, yun naman yung ini-ensure ko sa bawat aircraft na magawa yung mga preventive maintenance nila sa gabi. Para sa umaga, airworthy naman, safe din naman. Parang si Broker Nick, seatbelts and airbag. Then ako naman, di ba, airworthy yung aircraft. So more on safety kami. Yun. So the big question is, safe ba sumakay sa Cebu Pacific? Oo naman! Okay, nice. Good answer. This is, kaya yung kanta namin kanina, Time of Our Life, kasi
dumating to sa buhay namin. Yung awakening is a period. Period siya sa buhay natin na nararamdaman natin yung tatlong feelings. Number 1, lack of purpose. Naranasan nyo na ba na gumising kayo sa umaga? Bakit nga ba ako? Kanino nga pala ako gumigising? Parang iba yata yung napapanood mo. Parang kanino ka bumabangon dapat yun eh. O, pero pareho din po yun. Okay, clap naman kay Blooper. Oo, iba ang TV na pinapanood yun eh. Okay. Diba? Parang work ka ng work, pero parang align ba to sa values ko? Yung ganon na anong purpose ko, diba? Excited ba ako pagising ko? Inspired ba ako? Am I living my life na based on people's expectations or based on my own expectations? So, anong gagawin natin? Hahanapin natin uli yung purpose. Babalik tayo, ano ba yung truly nagmamatter sa atin? Then, lack of direction. Ayan. Ang taas na naabot mo. Position mo, ang taas na. But, you still feel empty. Diba? Parang ang daming options. Ang daming options sa paligid mo. Ang daming opportunities. Pero, it feels wrong. Ano nang next step ko? Hindi mo na alam. Pero, ang taas na ng narating mo. Meaning, wala ka ng clarity. Kasi, baka akala mo yung clarity, if you can figure everything out, may clarity ka. No, ang clarity, yung makilala mo yung sarili mo within. Ano ba talaga yung gusto mo sa buhay, yung totoong ikaw? Ano ba talaga yung gusto mo and gagawin mo yung gusto mo? Yun ang clarity. Kahit mahirap, ipupursue mo talaga yung feeling mo, mission mo, purpose mo, goals mo. Lack of financial stability. Ayan. Ito yung naramdaman namin ni Broker Nick. So actually, yan lang talaga yun. Wala tayong pera, kaya tayo nandito ngayon. Pareho kaming engineer, pero dumating kami sa time na 2 days na lang bago magsweldo. Year 2015, bago ako mag-broker talaga. Wala na kami pera. As in zero. Meron kaming 3 anak that time. Yun yung pinaka-turning point na sabi ko sa sarili ko, hindi na to mauulit. And it's a good thing. Bakit? Ano ang time of awakening? Time of awakening is a period na nagbi-breakdown ka na. Kasi ang dami mong question. But it is also the start of your breakthrough. Yun. Yan ang time of awakening. Nasa gitna siya. Breakdown, time of awakening, breakthrough. So, ang tuturo namin sa inyo ni Broker Nick is, paano mag-breakthrough? What is the 5 areas that can support your breakthrough? Okay? Ayan. So, dapat maintindihan natin, ano bang power meron ang mga nag-rumaraket o mga nagpa-part-time hustle? Okay, so number 1, full-time job. Okay? Kapag meron kang full-time job, meron kang sweldo, 15 katapusan. Ayan, so meron kang security. So, kumbaga, 5 days pa lang bago magsweldo, ine-expect mo na kung magkano yung susweldohin mo kasi yun yung pambayad mo ng bills. Okay, now, ano maganda dito sa ating part-time hustle? Especially real estate and especially kay Yesland Realty. Okay? Meron ka ng security and meron ka pang scalability. Alright? Ano yung scalability? Explain natin. Diba? Sa employment, ang binabayaran sa inyo is skills and very good. Skills and time. Okay? Dito, sa real estate, sa mga part-time hustle, ang babayaran dito is your value. Okay? The higher your value, the higher your income. So, dito po, i-emphasize ko lang sa Yesland Realty, hindi po ito employment. Sino po ba yung mga seat? Ayan, oo, hindi nyo kami boss. Okay, so we are business partners. So okay lang magsasayaw ako dito kasi hindi ko naman kayo mga tao, di ba? Oo, so kumbaga para lang tayo magkaka-friends, gano'n. Okay, we're business partners. So, to sum it up, kumbaga we are building 2 income streams. We're not juggling 2 jobs. So, yung mga iba hindi ito maintindihan, pero tayong nandito, naiintindihan natin, lalo na si Jade. Ayan, so grabe bumenta yan.
That's the 5 areas that support success. Yung sabi ko nga sa inyo, before we break through, kailangan natin ng support. Yan. Wala tong pinagkaiba, broker. Ang pagpapanik ka ng bundok. Imagine niyo yung success. Papunta kayo doon sa tuktok ng success. Dapat meron kayong bit-bit ng mga right tools para makarating kayo sa success. Number 1 is goals. So sabi nga ni Antoine de Saint-Exupéry, a goal without a plan is just a wish. Kumbaga, clarity is power. So tinuturo sa atin ni Yesland na dapat alam mo kung ano yung gusto mong puntahan kasi ito yung magdadrive sa'yo papunta dun sa goals mo. Pagtanong ka ng bata, anong sasabihin? Anong gusto mo mangyari sa buhay mo? Hindi ko alam. Okay, good. Ang sasabihin ka, gusto kong yumaman. Di ba may mga ganon? Bata eh. Oo, nanay, gusto ko yumaman. Dapat maging smart, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. So, i-breakdown natin. Ano yung specific? Gusto niyang yumaman, then gusto niyang magkaroon ng 10 million sa bank. Measurable yun, di ba? And gusto mo magkaroon ng Honda CR-V katulad ni Broker Richard. And realistic yun kasi nandito tayo sa Yesland, nagawa nga niya, hindi dapat magagawa din natin. And also, time-bounded by year 2030. So, ganun tayo dapat mag-set ng goals, especially sa ating mga salesperson and training. Number 2, clarify your why. Isingit ko lang, ito po ang tawag dito is vision board, especially din sa mga salesperson and training. Tinuturo po ni Yesland yan. So, ibig sabihin, it's more of goal setting. Yan, so ililista mo dyan, ano ba yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo for that year. Yan, so yan ay kay broker, anyan. Kung makikita nyo, puro travel ang nandyan. Yes. Ayan, meron pang Egypt, may mga pilot. So yan yung mga goals. Dito po sa Yesland, ang mga pinaka nag-e-excel ay yung mga taong pinaka malalalim ang why. Matanong nga kita, brother. Yes. Ano ba yung purpose mo? Ba't ka nandito? Di naman sa pangyayam ng buhay. Tayo po. Very connected naman po, Edward. Very connected po, Edward. Yung bakit po dito. Okay. So, Wala yun- ka bang gusto or dreams? Material po. Actually, hindi lang naman po isa. Napakadami po talaga. Share ko lang, since vision board ko yan, Mhm. yung mga dreams ko dyan is hindi ko na dreams. Dreams na ng anak ko. So kung makikita nyo, may doktor dyan, dahil pangarap niya maging doktor. Meron dyan piloto, pangarap maging piloto, and meron dyan yung nagta-travel yung mag-ama. Kasi pangarap ko, 2023 pa na makasama ko yung father ko sa travel kasi 66 na siya. Ang deepest why namin mag-asawa, we want to retire early. Ayaw namin umabot na ng 60 years old na nagtatrabaho ka pa, di ba? Pag tatawagin ka sa meeting, oh Nick, may meeting! Ayoko naman naabot na ako ng... Kumagal na ka-wheelchair na ako. Diba? Gusto ko maaga, magre-retire na ako, hayahay na ako sa buhay. Diba? Yun yung gusto natin. No? So, nakaset na tayo ng goals. Ang next naman natin is mindset. O, paki-check yung katabi nga kung mukhang tama. Tama yung ba ang mindset ng mga katabi nyo? Tingnan nyo nga. Yes! Kasi we're in real estate business. Hindi pwedeng mindset lang. Ang Oo. dapat correct mindset. Sige nga, broker, ano na ba yung tamang mindset? Okay, parang ulam siya. Dapat, parang masarap sa huli, kailangan complete mindset tayo. So, CEO mindset. Anong sinasabing mindset sa reward? Yung mga seat? Eksakto, Papa Jel! Mindset. Very good. Ownership mindset. So, hindi tayo employer-employee relationship. We need to own this business. Business natin to, hindi to business ni Yesland. Business natin to. Tayo ang boss. Ang business, pwede kang mag-work kahit tuloy-tuloy. Gusto mo mag-tripping ng 30 days, okay lang. Nice. Kung ikaw ay part-time, gusto mo mag-tripping every day off, okay lang. Nice. Hawak mo yung oras mo. Yan ang CEO mindset. Time warrior mindset is, I don't have time, I make time. Tatanggalin nyo na yung, Busy ako eh. tatanggalin nyo na yung wala akong oras.
busy ako, kaya hindi Busy ko ako. nagawa yan. Time warrior mindset is act now. Yes. Gagawin nyo yan, no Procrastinate. procrastinations. Oo. Hindi nyo sasabihin na, saka na lang. Saka na lang din ang success nyo. Saka na lang din ang pagyaman nyo, kung ano man yung goals nyo. Kasi dinidelay nyo eh. Lalo na sa mga part-timers, meron kang 10 gagawin ngayong araw. Hindi mo magagawa lahat yun. Aminin na natin. Kasi nga, wala tayong luxury ng time eh. Diba? Ang gawin natin, hindi yung madali. Sa 10 gagawin natin, ang gawin natin, ano ba ang importante? Ano ba yung mga 2 o 3 magagawa natin na align sa goals natin? Yan ang time warrior mindset. Yung mga distractions, tatanggalin nyo yan. Kasi kapag, kunyari, chismisan sa kapitbahay, pupuntahan mo pa yun. 4 na oras na nga lang pahinga mo, 1 oras pa yun. Wala nang matitira sa'yo. Tatanggalin mo na yung mga distraction. Focus ka lang sa goal. Lalo na kung part-time ka, wala kang time. Huwag ka naman magalit. Hindi ang galit. Ganyan talaga sa bahay yan. Okay. Learner's mindset is kayo. Diba? Nakaupo kayo ngayon dyan. So, you have already learner mindset. Bakit? Binabayaran namin ba kayo sa pag-upo dyan para makinig sa amin? Hindi, di ba? Hindi. Kasi open kayo for growth. Diba? Open kayo for challenges. Ini-embrace nyo yan. Yes. Yan ang learner's mindset. And ano yung pinakamagandang para matuto tayo? Yung kapag nagkakamali tayo. Tama. Willing to make mistakes. Attraction mindset. I don't chase clients, I attract them. Hinahabol nyo ba yung client nyo? Ayaw mag-reserve? Kinakatok nyo pa ba sa bahay? Mag-reserve ka na. Parang awa mo na. Ganon. Hindi ganon dito. Walang ganon dito. Oo. Sa Yesland, yung 50% nun, ginagawa na ni Yesland for branding. Pagka ang mindset ng client, ay, Yesland yan. Go tayo dyan. Yung another 50%, ikaw na yun. Naniniwala ba kayo na kung ano ang meron sa inyo ngayon, kung ano kayo ngayon, is a product ng attraction nyo? Kung ano yung ina-attract nyo sa buhay, yun ang dadating. Tama. Oo, itong mundong to, ang tawag dito is game of life. Yes. And anong bayad? Anong currency na ginagamit sa game of life, Broker Nick? Energy. Oh, energy. Kung yun ang ita-attract nyo, positive energy, positive. Pero kung i-attract nyo, negative energy, negative din. So, yun ang 50%. Branding na ni Yesland, wala na kayong problemahan. 50% sarili nyo na lang. Positive mindset and confidence. This is very important. The resilient mindset. Kumbaga, kahit anong mangyari, kahit anong setbacks, kahit anong challenges, you should keep going. Huwag na huwag hihinto. Ang resilient mindset, even na maraming stumbling blocks, even na maraming setbacks, tumatayo. Solution-oriented mindset. I solve, not sell. Meron kang client, hindi ka basta benta lang. Ang ginagawa mo sa client, lahat ng needs niya, aalamin mo. Lumapit siya sa'yo, gusto ko ng bahay, malapit sa trabaho ko. Ayun ang hahanapin mo, yung malapit sa trabaho niya. Hindi yung guardhouse ng company ang tinahan niya. Ano, di ba? Ang pinakamalapit. Sorry. Hindi na ako makikialam. Sabi sa'yo ng client mo, kaya lang ito lang yung sahod ko. Hindi tingnan mo, hindi abot. Sir, meron po ba kayong co-borrower? Ganyan. So kayo yung magsusolve, di ba? Hindi, wala akong co-borrower eh, di ba? Sir, baka naman meron kayong ipon para makaliit ng loanable amount. So, doon dapat gagana yung isip nyo. Yun yung i-develop nyo na skill na kailangan nagsusolve kayo. Long-term builder mindset. I'm planting seeds today for a harvest tomorrow. Okay, long-term builder mindset is when hindi ang hinahabol mo is yung quick profit, Yes. yung close sale. Ang hinahabol mo is reputation. Yes. Relationships sa client. Kasi yung referrals, ibang klaseng marketing yan kapag nag-build ka ng relationship. And for mga dito na nagpa-part-time, yung full-time, syempre kasama yung bread and butter nila sa real estate. Pero yung edge ng part-time, huwag nyo na computin yung commission na darating sa inyo. Meron kayong salary. Yung salary nyo, yun yung bread and butter nyo. Yun yung budget nyo sa bread and butter.
Pero yung commission nyo, iset aside nyo yan. Magtira na kayo ng konti para sa marketing, para sa tithes, to give back. And then yung iba, for investment. Kailangan may discipline ka. Okay? Huwag mong gagastusin. Okay, so meron tayo 7 mindset. Align nyo yung sarili nyo dyan para magkaroon tayo ng breakthrough. Ikaw na, broker. Okay! Kapag meron ka ng goals, tama na yung mindset mo. Excuse broker, yan. Kailangan mo mag-allocate ng time. Hindi pwedeng maganda lang yung mindset mo and goals ka, pero wala ka namang oras gawin tong negosyo na to, di ba? So, i-share ko lang yung aming personal experience, okay? Ito po ang schedule ng isang Nick Dimanlig bago po siya pumasok sa Yesland Realty. So, medyo maliit pero i-breakdown ko. Monday to Saturday, gigising ako ng alas 4, magluluto ako ng breakfast. 6 o'clock dapat nasa trabaho na ako. Then, 12 hours ang trabaho ko. 6 p.m. uuwi ako ng trabaho. Magluluto ako ng dinner. Magpapahinga ng konti. Magpe-PlayStation. Matutulog. Gigising. Luto ng breakfast. Pasok sa trabaho. Luto ng dinner. Konting laro. Tulog. Ang tanong, bakit ako lahat ang gumagawa nun? Diba? Pero hindi ako nagre-reklamo. Yun. Ano ba itong talk na to? Kung ano-ano lang ang nasasabi ko. Okay? Pagdating ng Sunday, day off, matutulog ako, maglalaro ako maghapon, matutulog ako ulit. Yan ang tinatawag na comfort zone. Okay? So for the past 15 years, ganyan ang buhay ko. Comfort zone. Okay? Now, pumasok ako sa Yesland Realty. Paano ko isisingit yung pagre-real estate? Napaka-busy kong tao. Busy ako. Now, meron kaming nabasa na libro. Ang pangalan ng book, The 2080 Rule. Nilista namin ni Broker Ann kung ano yung scheduling namin. Ayan yung lumabas. Okay? Now, ganito. Ang isang full-time na salesperson, kunyari, meron siyang 10 activity. Money, Facebook ads, YouTube, Instagram, TikTok, kung ano man yung 10 na yon, group ads. Yan. Yan yung pinagagawa ng isang full-time na salesperson. Pero kami, since kami ay part-time lamang, hindi namin kayang gawin yon. Diba? We don't have the luxury of time. Ano ang sabi ng book? Nick, kung meron kang 10 na activity, kunin mo yung dalawa, 20%. I-prioritize mo yung dalawa kasi yun yung magpo-produce ng 80% ng iyong result. Naintindihan ba? Okay? Ulitin ko, kung ang full-time salesperson 10 ang ginagawa, tayo mga part-time, pili lang kayo ng dalawa. Okay? Pero yung dalawang yun, pag-iigihan nyo, i-prioritize nyo. Sa case namin ni Broker Ann, ang pinili kong gawing way method ng pag-real estate is running FB ads and YouTube. Yon. So, nag-YouTube po ako. So, The Dependable Brokers. Search nyo na lang po. Ayan. Nung nailagay ko na, alam ko na yung ipaprioritize kong activity. Ang problema, saan ko siya isisingit sa busy kong schedule? So kapag mayroon akong activity, dapat meron akong tatanggalin sa busy schedule ko. Tinignan namin ni Broker Ann. Ito, Broker Ann, parang pwede ko tanggalin itong pagpe-PlayStation ko, saka Netflix, saka iPhone, no? Ayan, so, hindi ko inalis. Binawasan ko lang. Okay, huwag niyong alisin yung mga kapagbasaya sa inyo, bawasan niyo lang. Okay? Kaya lang, kulang Broker Ann eh. Binawasan ko na yung pagpe-PlayStation ko eh. Inisip ko ngayon yung full-time job ko. Tanong, sa mga may full-time job, sa loob ba ng 8 oras, puro trabaho ang pinagagawa nyo? Ano ang kadalasang ginagawa ng isang empleyado kapag hindi nagtatrabaho? Chismis. Tignan ang katabi, mukha bang chismosa yan at chismoso?
Ayan. Ang routine ko sa umaga. Umaga pa lang may lalapit sa'yo. Nick, di naman sa pangialam ng buhay, pero nakita ko yan sa SM, may kasamang apam. Ganon ang mga chismisan. Oh, talaga? Oo, hindi naman sa pangialam ng buhay. Ganon ang mga chismisan. Tinignan ko yun. Healthy ba yun sa buhay ko? Hindi naman ako yayaman pag nakaka-chismis. So, inalis ko ang chismis. Balik, binawasan ko. Okay? Binawasan ko ang chismis. Then yung ibang part, dito na ako sa Yesland nakikipag-chismisan. Now, ano na ngayon ang schedule ng isang broker Nick Dimanli? Monday to Saturday, magluluto ako ng breakfast. Pero, short prayer. Pasalamat tayo guys. Kasi, every gising is a blessing. Ituturo ni Yesland sa inyo yan. Now, after ko magluto ng breakfast, same pa din. Pasok ako alas 6 sa trabaho. Pero imbis na makipagchismisan ako, ang ginagawa ko, nagpa-plan ako. Bumili ko ng planner kay Chinkitan, yung piso planner. May planner doon. Anong ginagawa ng isang Nick Dimanli? Susulat ko yung mga real estate activities ko and yung mga work-related activities ko. Guys, huwag niyong pababayaan ang inyong full-time job. Diba? Aside from that, huwag nyo rin pababayaan yung real estate business nyo. So, dapat planuhin nyo ng maayos. For example, papalo ko si client ganito, ito kulang pa payslip nito, ito gustong kumuha ng bahay, wala namang pera, mga ganon. Yun yung mga ilalagay natin kung sino yung ipaprioritize natin. We need to build a system. Now, in between yan, after yan, magbabasa ako ng konting libro, ilang page. Yun. So, kaya ako ganito ngayon. Dati wala akong mga wisdom. Ngayon kakabasa ko ng mga ilang pages kahit papano meron na akong mga natututunan. Guys, bili kayo ng self-help books. Napaka-importante yan. Sila Robert Kiyosaki, Brian Tracy. Na sinabi ko lang para ibabrag ko lang sa inyo. No? Kilala ko yung author. Ito ang maganda sa nagpa-part-time. Nagre-real estate ako, pero binabayaran yung oras ko ng kumpanya. May nanonood ba dyan? Baka nanonood yung boss ko. Ha? I-edit nyo yun. Pero tayo-tayo lang naman na nandito. Oh, let's be realistic. Diba? Sa panahon ngayon, let's be practical. Bayad ang oras mo, pero nagre-real estate ka. Yun ang advantage ng part-timer, Papa Jen, di ba? Okay. Imbis na makipag-chismisan ako, ang break time ko ay 1 hour. Hindi ako 1 hour kakain kasi 45 minutes yun, chismis na naman. Eh, di ba? Ayan, nawala. So ngayon, 15 minutes lang ako kakain. Kasi ang gagawin ko, magsasagot ako ng inquiries and mag-e-edit ako ng YouTube videos ko. That's my routine. Sabi nga nila, build your habits. Because if you show me your habits, I show you your future. Yan ang mga nababasa ko, di ba? Now, uuwi ako. Magluluto ako ng dinner. Planado ko na ang lulutuin ko kasi isisingit ko dun yung 10,000 steps namin ni Ann and also yung pagbabasketball ko. Guys, hindi pwedeng puro negosyo. Kailangan meron din tayong health. Okay? Hindi mo magagawa to kung hindi ka healthy. Okay? Minsan, bumubuo rin kasi kami ng team. Yung team Vienna. Vienna lang ang masarap. So, nagre-recruit kami from time to time. Then, quality time. Ayan. So, yung iba, ang tawag dyan, bebe time. Ayan. Family time. So, kailangan nyo yan. And, matutulog na kami. Pero, ang difference, while I am sleeping, di ba, my social media is working for me. Mamaya, ituturo ko kung paano yan. Linggo, dito ako pinaka-proud. Pag matutulog na kami, linggo ng umaga, gigising kami. Dati, magpe-PlayStation ako, magaling ako mag-2K. Alam niyo ba yung NBA 2K? Yung mga God of War, kung sino mga nakakayam, alam ko yun. Pero hindi ko na ginagawa yun. 8 o'clock, a-attend kami ng feast sa Bellevue. Yan. Isa yan sa sobrang proud ako na natutunan ko kay Broker Richard. Uma-attend na kami ng feast. So, sa mga hindi nakakaalam, later on malalaman nyo. Bakit kami uma-attend ng feast? Nare-receipt ako, kami ni Broker Ann,
kapag umaten kami ng feast. Kahit saan may feast. So later on, ipopromote naman nila yan. After that, it's either magti-tripping ako or mag-YouTube ako na video. Quality time again, then tulog. Now, yung dating comfort zone ko, ito na ngayon ang buhay namin ngayon. And I'm proud to say, mas masaya ako ngayon kaysa dun sa comfort zone ko. Di ba halata? Pero ang tanong, ba't ako pa rin ang gumagawa ng mga yon? Di ba? Okay. Kapag meron ka ng goals, ayos na yun. May natututunan ba kayo sa pinagsasabi ko? Ha? May natututunan ka, sir. Yun, thank you. Okay. Pag meron ka ng goals, maayos na yung mindset mo, binigyan mo na ng oras, kailangan mong trabahuhin. Action. Next slide, please. Sabi nga nila, ang maganda sa part-timer ngayon, meron ng social media. So ganito, your digital footprint should speak before you do. Ano ang pinaka-best way of mode of selling ngayon? FB ads, Facebook, ayan, lahat ng social media. Basic, kapag sasali ka sa real estate, people buys from those who from those they trust. Diba? Not from those who just sell. So, eto ngayon yan. Ito yung nagbago sa buhay ko. Ayan! Ang profile pic ni Nick Dimanlig dati, ayun! Pasintabi po sa mga nagme-merienda. Hindi man lang ako nag-bra, naglagay pa ako ng starfish. Serious, ganyan ang profile pic ko nun. Kala ko kasi dati ako si Derek Ramsey. Yan. Pero ngayon, ako na si Derek Paulate. Ayan na. Presentable na tayo ngayon. Diba? Medyo payam-yam pa yung itsura natin dyan. So, ganun dapat tayo sa Yesland. Presentable. Then, ipagmalaki niya taga-Yesland kayo. And medyo payam-yam ng konti yung datingan. Okay? So, sabi ko, pag natutulog ako, my FB ads and YouTube is working for me. Yan yun dapat. Lagi kayo nagpo-post. So, it's either magpo-post ka ng YouTube mo. Ayan, ito sa Palma Real, nakabenta ako kasi kakaganyan ko lang, may bumili. Ayan, kaka-YouTube ko. Ganito lang rin ako mag-YouTube kung para lang akong makikipagkwentuhan. And then, si Yesland po, FYI Daily, nagpapadala yan ng ganito. Seconds lang i-share nyo. Kasi para tayo magtataho. Anong ginagawa ng magtataho? Sisigaw nyo yung taho. Taho. Diba ganun pa? Meron pang ano. So tayo, isigaw nyo din na nag-Yesland kayo. Ay, na nag-real estate kayo with Yesland. Kasi para may bumili. Okay? For part-timers naman, so we should have our tripping strategy. Diba? Lahat naman tayo nagtitripping. Mahirap makabenta ng hindi nagtitripping. Kaya huwag kayong magtataka kung bakit wala kayong sale. Diba? Kung hindi kayo nakapag-tripping, malabo ang sale. Okay, so anong strategy natin? Sa mga part-timers, kailangan 50% luto na si client. Okay? Kung anong oras man siya nag-message sa inyo, replyan nyo na agad. Ilang taon na po ba kayo? May asawa po ba? May loan po ba? Magkano po ang sweldo nyo? Lutuin nyo na 50%. Yes. Kasi, we don't have the luxury of time na i-tripping ang mga clients. Kailangan okay yung relationship natin sa ating mga boss, sa mga superiors. Siyempre, kailangan sa trabaho, masipag tayo. Kasi, para pagka nag-request tayo, madali tayong mapayagan, di ba? Hindi tayo pwede tamad-tamad sa trabaho. Performer din tayo sa work. Para pag nag-leave, approve agad. Conceal your intentions. Alam nga namang, sir, under time ako, may tripping lang 6 million. Di ba? Sa work, sayang kasi yung commission di ba? Sa work, may kanya-kanya tayong personal interest. May kanya-kanyang deliverables. Binabayaran tayo sa work because of our skills. Di ba? So, always say less than necessary. Low profile ka lang. Hindi mo naman kailangan mag-ingay dun sa workplace mo, di ba? Okay, so nagpa-tripping sa'yo si client. Pa-tripping naman bukas. Hindi mo day off. Magre-request ka ngayon kay client. Baka naman pwede po sa Sabado, dun sa day off mo. Kaya hindi pwede Kailangan bukas na.
magpapaalam ka na ngayon sa boss mo, sir, baka naman pwede ako mag-absent bukas. Meron ng importanteng lalakarin. Okay? Ipa-prioritize natin. Kaya dapat ang leave natin sa mga part-timers is para sa tripping. At tripping alone. Muna. Kasi, bebenta nga muna tayo ng bebenta eh. Kasi kapag marami na tayong benta, we can leave na kahit unpaid. Kasi marami na tayong komisyon eh. Okay? So, lahat ng time, dun muna natin ibigay. Tapos sabi ko nga, kapag tinripping nyo yung client, 50%, almost close na yun, alam nyo na kaya-kaya ng income niya, and then, close na yung sale. Yun lang naman. I-nurture lang natin yung mga knowledge natin. MMI, malaking bagay yan. Multimillionaire mind, game changer yan. Paano ka magiging successful kung hindi mo alam na spender ka pala, na saver ka pala. Professional knowledge, sizzling event. Huwag kayong mag-miss ng sizzling event. Yes. Malaking bagay ito. Tsaka yung mga trainings ni Yesland and yung mga self-help books. And then, kung meron tayong para sa mind natin, yung para sa soul. Food for the soul natin. Kaya yun lang naman, huwag natin pababayaan. Ayan, kapag nagawa nyo na yan, hindi yan automatic na successful na kayo. Guys, this is real talk. Kapag nagawa nyo yung 5 yon, hindi pa kayo magiging successful. Kasi you know what? Dahil magkakaroon kayo ng challenges. Number 1, mawawala ka sa comfort zone mo. Diba? Comfort zone, masarap yan. Pero it's such a dangerous place. Kasi walang growth sa comfort zone. Ganun ang nangyari sa akin. Nung lumabas ako ng comfort zone, naging okay yung aking life. Next, sasablay ka some point in your life at dito sa business na to. And it's okay because failure is not the opposite of success. Failure is part of success. Wag na wag kang hihinto. And third, minsan aayaw ka. Pero diba, wag na wag kang magkukwit. Sa selling, guys, 2 lang ang pinakamahirap. Mahirap magsimula, and number 2 is mahirap magpatuloy kahit alam mong walang nangyayari. Dumating kami dyan sa point na yan. It took us years. Diba? Tanim lang ng tanim. Kahit mahirap, umuulan, YouTube lang ng YouTube. Ganon. Ayun, criticism and judgment. Guys, you will lose friends at work. May mga tao na hindi maiintindihan bakit nyo ginagawa yan. It's real talk. Ang matitira sa inyo, yung mga taong concerned sa inyo. Kasi kapag nagbago ka ng mindset, hindi mo nakapareho ng mindset somehow. Yung mga nakakasalamuha mo dati. Ang pinag-uusapan namin dati, anong uulamin namin kada weekend. Hindi ko na kinakausap yung mga ganon. Mga business ang gusto ko mga kausap. Mga business opportunities. Ganon, okay? Then, magkakaroon ka ng judgment. And it's okay. I-judge ka nila, pero the most important thing is, kilala mo yung sarili mo. Kapag nalagpasan mo yan, Broker Ann, The result will come na. Ang ibig sabihin niyan, more time sa family, more time sa travels. Ayun na yung father ko na nadala ko sa ibang bansa. 2023 ko siya ginol, pero nagawa ko 2025. And still, makakapunta ka pa rin sa mga event ni Yesland. Gusto mo pa rin mag-show up dahil iba ang nagagawa nito sa buhay mo. And madadala mo na yung mga pangarap ng anak mo kung gusto niya manood ng basketball, ng volleyball. yes, And yung bago mga ang buhay travels. namin, real talk. Nakakapag-fine dining na kami. Yung mga pagkain, hindi ko maintindihan kung anong pangalan, pero pili lang kami ng pili. Kapag narating nyo na yung rurok ng tagumpay, yun na ba yung dulo? No. We have to give back. So, gusto kong i-end yung talk na to with a short story. Ayan. Through giving back. Ayan. Nung in-inform kami ni Broker Nicky, Broker Nick, Broker Ann, kayo mag-talk. Actually, gusto kong sabihin, ayoko, Broker Nicky. Kasi papatak siya ng July. Pero you know what? We said yes anyway. Kasi na-feel namin, we have this responsibility to give back. Kung ano man yung ginawa sa amin nila Broker Richard, gusto namin i-give back sa inyo. Ayan. Regardless of how we feel. Ngayon, bakit gusto namin tumanggi? Ayan. I wanna share a short story. July is the saddest month of my life. For 3 years now.
That's July 15, 2022, namatay po ang tatay ko. Malakas si tatay, 60 lang siya, and I consider it young. You know what? Second week of June, sumakit yung tiyan niya bigla. Tapos, nalaman namin, meron siyang late stage na cirrhosis. Sira po ang atay ng tatay ko. Then, for the past 3 weeks to 1 month, yung tatay ko na masigla, unti-unti nang hina. And I was there. Nung nakita ko yung huling hugot ng hininga. Diba? Sabi nila, Nick, makaka-move on ka naman eh. Ganun talaga ang buhay eh. Pero you know what? Feeling ko walang word na move on. I can only move forward. Diba? Kasi nandun yung sakit. May mga panahon, susundot yung masakit. And kaya ayokong mag-talk. Pero, you know what? I have to give back. Kasi, yes, I have to give back. Yun. Now, why am I saying this, my dear friends? Meron ako natutunan. Ang natutunan ko, napaka-iksi ng buhay. Namatay kasi yung tatay ko eh. Eh, lahat tayo mamamatay. Hindi nga natin alam kung kailan. Diba? So, diba? Pero ngayon, standing before you now, nagbago yun. Maiksi ang buhay. Mamamatay tayong lahat. Pero you know what? If you live your life the right way, one lifetime is enough. Question. Kayo ba? Nililive niyo ba yung buhay niyo the right way? O baka nililive niyo lang yung buhay niyo na full of excuses? Diba? Di ko kaya yan. Mahirap yan. Matanda na kasi ako eh. Matalino ka kasi kaya kaya mo yan. Hindi ganun. Diba? Dapat tayo, lagi natin itatry yung best natin. Kasi alam nyo, merong mas masakit kaysa sa mamatayan. Regrets. I have this fair share of regrets. Diba? Fair share of regrets. Diba? Pag hindi ginawa yung best mo, nasa deathbed ka na lang. Sana pala, nag-real estate ako agad. Sana ginawa ko yung negosyo agad para nabago yung buhay ko. Diba? Ako may regrets ako. Ang regrets ko kasi kada kumakain ako ng masarap, sana kasama kita tayo. Pag nagta-travel kami, sana tayo nandito ka. Diba? Pag may nangyaring maganda sa buhay namin, sana tayo nandito ka. Ano ganun? Kasi hindi ako nakapag-give back sa tatay ko. Mahirap lang po kami. Nakita niyo yung bahay namin. Tagpi-tagpingyero po yan. Hindi ako nakapag-give back. But you know what? Ang pinakamasakit, hindi ko kasi nasabi na, ay, mahal na mahal kita. Thank you sa ginawa mo sa akin. Hindi ko nagawa yun. Napatay yung tatay ko eh. Hindi kasi kami pinalaking expressive. Now guys, why am I saying this? Saying this guys, we have this real opportunity na baguhin yung buhay natin. Diba? Meron ngang saying, diba? Live the life that you choose to, not the life that was given to you. You have the power of choice. Huwag nating sasayangin, huwag nating i-waste. Kasi alam nyo, hindi naman yung opportunity yung real estate eh. Ang opportunity is yung ma-express mo yung pagmamahal mo sa loved ones mo. Diba? Magkaroon ka ng commission na 1,000, kain kayo sa Jollibee. Diba? Commission na 100,000, travel kayo. Diba? Guys, pag namatay kayo, tayo, hindi naman matatandaan ng mga kasama natin sa buhay na ang laki ng commission money. Hindi. Diba? They will remember how you made them feel. So I'm speaking from the heart. Nabago ang buhay namin ni Broker Ann. And I'm here right now because regardless of how we feel, we want to give back. So sana let's make the most out of our lives. And I want to honor my father. Yan. For sure, nakikita niya ako. Happy yun. She's happy. Sorry, I just have to say, because I'm not okay. We are not okay, but we are here and we want to give back.
So, thank you! Thank you, yes, and Realty. Shout out sa aking wife. Hindi niya comfort zone to, pero tinatry niya. So, thank you kay Broker Ann. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. And pag uwi niya sa bahay, assess niyo yung buhay. In the face So, of thank you. trial, Thank we you. live by grace. Ayan, In bago the natin sizzling fire, our hearts ablaze. Through changing times and seasons.